Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Ito, okay na ba? Ito ating kausapin nga mga kaibigan at nasa linya ng ating komunikasyon si Governor Susan Yap ng Tarlac. Governor Susan Yap, si Rex Kayanong sa DCME. Hello po, magandang hapon po, Rex. Apo ma'am, at salamat to at napaunlakan nyo ho ang tawag ho namin. At ma'am, patuloy ho itong programa ho ng lalawigan ho ng Tarlac. Kaugnay ho dun sa mga vocational course, katuwang ho dyan ang TESDA. At ano po itong MyYap Scholarship Program, Governor? Maliban sa TESDA, we do a lot of, meron din po kaming sariling tinatawag na T-Class, Tarlac Center for Learning Skills Center for Learning and Skill Success, no? So, yung mga courses na hindi na-offer ng TESDA or ibang eskwelahan po na vocational, ino-offer po namin. At ang Tarlac po ay isang assessment center ng accredited assessment center ng TESDA. Tatatlo lang po ang assessment center sa Pilipinas. Isa po sa Metro Manila, isa sa Iloilo, at ang Tarlac ang isa. Ma'am, at nasa pandemic po tayo, Governor Yap, at paano po natin natitiyak, kumbaga nasusunod yung health protocol sa mga face-to-face class at yung vocational classes po, Governor? Yes, very strict kami sa mga classes namin. So they're cut to 1/3 of the size. Kumbaga, yung class size is 20, pito-pito lang per session ang pumapasok. So, it's cut to 1/3. At natapos na po ba ng lalawigan ng Tarlac yung pamamahagi ho ng second tranche ng social amelioration program po, Governor? Yes, I believe so. Kasi ang province hindi naman po involved, ang mga municipalities and cities po yan in coordination with the SWD. But I believe na bigay na po. At ma'am, kamusta ang inyong suporta sa Provincial Director ho ng Tarlac PNP? Na-maintain ho ba yung pagbabaho ng krimen sa inyong province, ng inyong Provincial Director? Yes. Bago ang aming Provincial Director, ngayon just 1 month pa lang in office si PD Cabico. And we've maintained, no, talagang nag-drop naman ang incidences. In fact, ang Tarlac Provincial, ang TPPO namin is ranked as the best TPPO in Region 3. At okay naman ho ba yung kanyang relasyon sa mga bawat municipal mayor ng inyong provincial director ng PNP, Governor? Yes, in the few weeks that he's been here, I believe he's gone around to meet yung mga ibang mayors ko, karamihan sa kanilang lahat, para malaman kung ano pang ibang concerns at kung anong gusto nilang bigyan ng tuon. At ma'am, ito, kambyo ulit tayong topic. At maraming nawalan ho ng trabaho
dahil ho dun sa COVID-19 pandemic, katuwang ho ang DOLE at ilan po nagiging benefits ng tupad program sa lalawigan ho ng Tarlac, Governor? Itong Disyembre, nakakuha po tayo ng additional na 20 million para sa tupad. Ang mga kongresista po naman natin, meron rin silang mga ibinabang pondo. Gayon din ang ibang senador po ay tumulong din para sa tupad program. At isa ho ito sa masasabi nating maiiwang legacy ng Governor Yap. Kumbaga, kamakailan po isinagawa ho yung groundbreaking ng JBY Sports, itong recreational park, multipurpose sports stadium. Gaano po ito kalaki, Governor? Ang target namin, well, it's designed for 5,000-seater po. Kasi ang pinakamalaki namin pong convention hall dito, good lang po, 6 ka na sa 1,000 seats. So, this will be the first one po na ganyang kalaki sa probinsya. At kamusta naman, ma'am, binibigay niyong tulong? Kumbaga, yung ayuda, may mga kausap po kami na ilang provincial governor, kumbaga nagkaroon ho sila ng nag-realign ho sila ng pondo sa Tarlac. Kamusta ho, ma'am? Bukod ho dun sa tulong ho ng national. Yes, alam nyo, to me, itong pandemic na to, if this year maraming naapektuhan, we will also, I think, we will feel the effects of COVID more so next year. Kasi kung ngayon man may konti pang savings ang ating mga kababayan at padating ang Pasko, baka pagpasok ng next year, kung ganito pa rin ang sitwasyon natin at hindi talagang makakabalik sa normal grind ng ekonomiya, we will feel really the hard effects. Diyan po kami nakahanda at nakatuon para tumulong. 70%, 80% po ng aming ekonomiya dito sa Tarlac ay nasa agrikultura. So in terms of that, hindi naman po masyadong naapektuhan. Ang naapektuhan, mga events natin, yung sa tourism, yan ang malalaki, transport, so but in the agricultural side, tuloy ang production nila, pero lahat ng assistance at ibinibigay po natin. At nagpalabas po ba kayo ng guideline ang lalawigan ho ng Tarlac, kaugnay ho dun sa pagdiriwang ho ng Pasko ng ating kababayan sa Tarlac ho ba? Kumbaga sa harap ho ng COVID-19 pandemic, may guidelines ho ba kayong pinalabas, Governor? Ang pinaka-recent na nilabas pa lang namin na guideline is easing, Dati kasi ang curfew namin 9 o'clock. Palang curfew na, everybody home. In-adjust naman po namin ngayon until 11. And so yung mga gatherings in spaces, dapat i-follow yung protocols na 50% lamang, And yung minimum health standards pa rin. And we discourage having yung big Christmas parties at lahat. Okay, Governor, baka meron ho kayong mensahe at gamitin niyo itong DCME, Governor. Maraming salamat, Karek, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon, maihayag ang mga naging programa namin dito sa Tarlac. Sa mga dadating na araw, huwag po tayong magpabaya at baka makalimutan natin i-institute yung health standards natin, baka magka-spike. So, observe natin ang true spirit ng Pasko and always just practice social distancing and wear a mask. Sabi nga ng mga aking doktor, by just practicing this, we cut down the infection by 90%. Ma'am, panghuli na lang, may text lang ho dito. Bali, ilang bayan ho nasasakupan ho ng Tarlac Province? 17 munisipyo at isang syudad, isang lungsod po. Salamat po, Governor Susan Yap ng Tarlac. Ma'am, salamat po. Maraming salamat, Karex, at magandang hapon sa iyo. Yan ang tinig, mga kaibigan, ni Governor Susan Yap ng Tarlac Province. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga,
hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.